Good day mga Lods. So kilalanin natin ang PBA Top 5 performing rookies nung nakaraang PBA Governors Cup. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking munting YouTube channel, humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So una nga dito mga Lods, ang rookie ng Terra Firma Jeep sa number 5, si Paulo Hernandez. So itong si Paulo Hernandez nga mga Lods, kung matatandaan natin, ay napili ito ng Barangay Ginebra San Miguel sa second round bilang number 22 overall pick. Ngunit hindi nga ito mga Lods nagtagal, ay na-trade ito kasama si Didat Hadapi papunta dito sa Terra Firma Jeep. So dito sa Terra Firma Jeep nga mga Lods, subalit isa lang ang kanilang naging panalo sa nakaraang PBA Governors Cup, ay nagmarka naman itong kanilang rookie na si Paulo Hernandez sa kanyang naging performance dito sa nakaraang PBA Governors Cup. Sa katunayan nga mga Lods, itong si Paulo Hernandez ay nag-average ito ng 9.7 points at pangalawa siya sa 3-point shot sa mga rookie sa 14 3-point shot niyang naitira nung nakaraang PBA Governors Cup. So mula sa Mapua Cardinals ito nung si Paulo Hernandez nga mga Lods, at ngayon maganda yung kanyang pinakita dito sa Terra Firma Jeep. So sa tingin natin, isa na rin siya sa magiging rotation ng Terra Firma Jeep. So dito mga Lods, sa pang-apat naman ang Meralco Bolts rookie na si CJ Cansino. So itong si CJ Cansino naman mga Lods, matatanda natin ay pinili nga ito ng Meralco Bolts bilang pang 11 overall pick nga ng Meralco Bolts sa round 1. Itong si CJ Cansino, kung matatandaan din natin mga Lods, ay galing ito sa UP Fighting Marons. Ngayon ay nasa Meralco Bolts na nga siya dito mga Lods. So itong si CJ Cansino nga mga Lods ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng spot dito sa loaded na kupunan ng Meralco Bolts. Dito nga mga Lods ay hindi nga niya sinayang ito, at alam niya na itong kupunan na napasukan niya ay playoff contender, kaya ang ginawa nga niya dito mga Lods ay ginamit niya yung kanyang talento at naging consistent siya sa kanyang mga laro. So bilang number 11 overall pick nga nung Meralco Bolts nga mga Lods, marami nga ang inaasahan dito kay CJ Cansino. Sa katunayan mga Lods, siya ay nag-average ng 8.91 points, mayroon pa siyang 3.36 rebounds. At ito nga mga Lods ay maaga nga lang siyang medyo nakapagpahinga, at hindi nga isang games lang ang kanyang napaglaruan sa quarterfinals dahil sa pagkakaroon niya ng injury. Pero katulad nung una nating nabanggit na rookie, ay nagmarka na rin itong si CJ Cansino para dito sa Meralco Bolts. At ang pangatlong rookie natin mga Lods ay ang rookie ng Rin Orsian Las Two Panthers na si Felix Limete. So si Felix Limete nga mga Lods, kung matatandaan natin, ay ang number 8 overall pick sa round 1 ng Rin Orsian Las Two Panthers sa nakaraang rookie draft. Kaya dito mga Lods, hindi nga sinayang ang pagkakataon para ipakita na isa siya sa mga maituturing na steal of the draft, matapos ang magandang impression na ipinakita nga nitong si Felix Limete dito sa Rin Orsian Las Two Panthers, particularly na mga Lods dito sa elimination round, kung saan pinatunayan nga din niya na isa siya sa mga weapon sa pagdating sa opensiba nitong kupunan ng Rin Orsian Las Two Panthers. Ang patunay dito mga Lods ay ang kanyang average na 8.65 points at ang kanyang 3-point shot na mayroon siyang kabuang 36 3-point shot sa kabuuan ng konferensya nitong Governors Cup. Kaya dito, itong si Felix Limete, isa sa masasabi natin mga Lods na steal of the draft nitong si Coach Ying Giao. At ang nilagay naman natin mga Lods sa number 2 ay ang rookie ng Blackwater Busing na si Cedric Berfeld.
So itong si Cedric Berpeld naman mga lods ay ang number 2 overall pick nung nakaraang 49th rookie draft, kung saan ay napili nga ito ng Blackwater Busing. So dahil dito sa mataas nga yung kanyang pick, ay mataas din yung mga expectation ng mga Merons nito kay Cedric Berpeld nga mga lods. Kaya lalo niya itong pinakita nung pinatahimik nga niya ng patuubin ng Blackwater Busing ang crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel sa elimination round sa pamamagitan ng mga clutch dagger shot nitong si Cedric Berpeld nga mga lods. So dito nga sa Blackwater Busing, itong kanilang rookie na si Cedric Berpeld ay nag-average ito mga lods ng 18.9 points. Kasamahan pa dito yung 4.2 assist niya, at siya rin ang nanguna sa lahat ng mga rookie na naglaro dito sa PBA Governors Cup. Kaya inaasahan nga mga lods na itong si Cedric Berpeld ay isa sa mga weapons ng Blackwater Busing, lalong-lalo na wala na si Troy Rosario sa kupunan. Ngayon mga lods, nilagay natin sa number 1 spot ang Barangay Ginebra San Miguel rookie na si RJ Abarientos. So magtataka kayo mga lods bakit si RJ Abarientos ang nilagay natin sa number 1 spot, dahil itong si RJ Abarientos naman mga lods ay pick number 3 sa round 1 ng Barangay Ginebra San Miguel. So itong si RJ Abarientos mga lods, siya lang naman yung rookie na nakapasok sa finals nitong nakaraang PBA Governors Cup. Kaya dito mga lods, nilagay natin siya sa number 1 spot, kahit itong si Cedric Berpeld yung nangunguna pagdating sa mga stats. So itong si RJ Abarientos naman mga lods, masasabi natin na isa ito sa mga rookie na mapagkakatiwalaan, lalong-lalo na sa ball handling ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito nga daw yung magiging future na LA Tenorio ng Barangay Ginebra nga San Miguel mga lods. Sa katunayan nga mga lods, pinatahimik nga niya yung kanyang mga hitter dito sa finals, lalong-lalo na sa game 6. Kung napanood nyo yung laban mga lods, sumiscore lang naman ito ng big 31 points at tinulungan niya sana na umabot pa sa game 7 ang PBA Finals ng Governors Cup na between Barangay Ginebra San Miguel at saka itong TNT Tropang Giga. Ngunit nabigo nga lang sila dito mga lods at naging kampiyon itong TNT Tropang Giga. Pero nevertheless nga mga lods, maganda nga yung pinakita nitong si RJ Abarientos at nagmarka na rin to para sa Barangay Ginebra San Miguel. Sa katunayan, siya ay nag-average ng 12.76 points, 3.04 assist at mayroon pa siyang 2.64 rebounds. So maraming salamat mga lods. Kung mayroon kayong mga komento at suggestion, iwan nyo lang dyan sa baba. God bless you all.